Isang beses po ako ay nakasakay sa isang Grab driver mula dito sa Peña, Francia, papunta sa UST. At habang nagbibiyahe kami dahil medyo matraffic, kinakausap ako ng driver hanggang sa dumating yung punto na tinanong ko siya, yung sasakyan mo ba, sariling sasakyan mo o umuupa ka lang dito? Sabi niya, sir, ako yung may-ari ng kotseng ito. Meron din ako isang sasakyan pa na, I think Innova siguro yun, 6-seater, sabi niya. Sabi ko, paano yun? Dalawa ang sasakyan mo pero isa ka lang na nagmamaneho. Ano yun? Pinagpapalit mo? Sabi niya, hindi. Nung pandemic daw, merong dalawang driver siya. Isa sa kanyang kotse, isa sa kanyang sasakyan na Innova. At sabi niya, ang agreement nila was may boundary something. So, may parang sa isang araw, 3,000 or 3,500 something ang ibibigay ng driver. The rest, sa driver na. So, yun ang bayad sa kanya bilang may-ari. Sabi niya, nung pandemic, masipag naman daw talaga yung kanyang mga nakuhang driver. Talagang sabi niya, kapag humataw, malaki ang nakukuha nila. Pero ang naging problema niya dahil kapag ibinabalik sa kanya, sa isang linggo, hindi daw pwede na walang sira yung sasakyan. Either may gasgas, o di kaya flat tire, o di kaya may problema sa makina. Sabi niya, kapag ako naman ang gumagamit, sabi niya, tulad ngayon, ilang linggo na daw niyang ginagamit, wala namang sira. Pero kapag iba daw ang gumagamit, nasisira ang kanyang sasakyan. Kaya sabi niya, ngayon, nakatenga yung isang unit daw niya. Naghahanap siya ng driver na bagamat boundary ang mangyayari sa kanya, bibigyan lang siya ng certain amount at the end of the day, pero ituturing daw na sariling sasakyan yung kaniyang sasakyan. Yung driver daw na may malasakit sa kaniyang sasakyan. Sa Ebanghelyong binasa, ganito rin po ang paglalarawan ni Jesus sa kaniyang sarili sa harapan ng mga Pariseo. Para po natin maintindihan ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon, ang first part nito, yung kwento kung saan si Jesus ay nakapagpagaling ng isang lalaki na bulag simula nung kanyang pagkabata. At dahil pinagaling siya ni Jesus sa araw ng pamamahinga, nung nagpakita yung lalaki sa mga Pariseo, sa templo, nagalit sila sa kanya. Hindi sila naniniwala na pinagaling siya ni Jesus at ang pagpapagaling ni Jesus ay galing sa Diyos. Kaya ang ginawa sa kanya, itiniwalag sa sinagoga. Tinakwil siya sa sinagoga. Kaya yung lalaking dating bulag, lumapit kay Jesus at kinausap siya ni Jesus at naniwala siya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Na pag-alis ng lalaki, nakita naman ni Jesus ang mga Pariseo at ito naman ang sinabi niya sa Ebanghelyo ngayon. Ikinikwento niya sa kanila o sinasabi niya sa kanila na siya ang mabuting pastol. Ano ang pinagkaiba niya bilang isang pastol sa mga Pariseo, mga eskriba na pastol din? Pastol in quotation, sa bayan ng Israel. Para kay Jesus, ang kanyang pagiging mabuting pastol, kinakalinga niya ang kanyang mga tupa. Hindi niya sila pinababayaan. Handa siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanila. At hinahanap niya ang kanyang mga tupa. Hindi niya ito pinaghihiwa-hiwalay. Na para bang sinasabi niya sa mga Pariseo, kayo mga pastol, pero ang paraan ng pagpapastol ninyo, ang hinahabol nyo lang, ang sahod. Para kayong mga upahan, mga bayaran ng mga pastol. Ang habol nyo ang sahod, hindi ang pag-aalaga ng mga tupa. Ang mga Pariseo, wala silang sahod, pero para sa kanila, ang sahod na kanilang iniisip ay ang kanilang sarili. Na dapat sila ang sentro, hindi ang mga tao, hindi ang bayan ng Israel. Hanggat may nakukuha sila sa tao, okay sa kanila. Pero kapag wala ka ng gamit,
Kapag wala ka ng silbi, itinitiwalag ka na nila. Ihihiwalay ka na nila sa kanilang sarili. At ganun ang comparison na ginawa ni Jesus. Siya bilang isang mabuting pastol, pinipilit niyang kalingain ang lahat at ilapit kay Jesus. Sa linggong ito, tinatawag itong Good Shepherd Sunday. Ito rin po ang paalala sa atin. Maging mga pastol. Tayo man ay pinapastol ni Jesus, pero bilang mga tupa, ang tawag din sa atin, maging mga pastol sa isa't isa. Maging mga hindi lamang pastol, hindi pastol na bayaran, kundi mabuting pastol. At sa araw-araw, yung mga tao na ibinibigay sa atin ng Diyos, ang hamon sa atin, ilapit sila kay Jesus. Hindi ilayo kay Jesus. I think naikwento ko na one time dito ang kwento tungkol kay Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi, gusto niyang, dahil iniidolo niya si Jesus, bilib na bilib siya sa mga sinasabi ni Jesus sa Biblia, gusto niyang maging Kristiyano isang araw. Naisip niya, gusto kong maging Kristiyano, ayoko nang maging Hindu. So ang ginawa niya, pumunta sa isang simbahan at naisa sanang kausapin ang pari para tanungin ano ang proseso para siya ay maging Kristiyano. At ang nangyari, pagpunta niya sa simbahan, ang nakasalubong niya at nakausap niya, isang miyembro ng simbahan, isang volunteer ng simbahan. Imbis na ituro siya sa pari para kausapin, ano ang sabi sa kanya? Huwag ka dito. Doon ka sa mga kasamahan mo ng mga Hindu at doon kayo sa inyong relihiyon. Hindi dito sa amin. Itinaboy siya ng isang Kristiyano. Kaya nasabi niya, gusto ko ang inyong Kristo, pero hindi ko gusto ang inyong mga Kristiyano. Naglalayo kay Jesus. Itinataboy sa simbahan. Yun po ang madalas na nangyayari sa atin. Yun po ang madalas na nagiging hamon sa atin. Inilalayo ang ibang mga tao sa Diyos at sa kanyang simbahan. At hindi lamang inilalayo, sinisira pa ang imahen ng simbahan sa harapan nila. Sinisira pa ang pangalan ng Diyos at ng simbahan sa kanila. Kaya imbis na sila ay ipunin, lumalayo sila sa simbahan. Lumalayo sila. At ngayong araw, ang linggo ng mabuting pastol, ipinapaalala sa atin. Bilang mga Kristiyano, ang hamon sa atin, ilapit ang mga tao sa Diyos. Sa papaanong paraan? Maraming paraan po. Maraming paraan. Pinaka-basic nito ang ating sariling pamilya, sama-sama bilang isang pamilya, magsisimba. Iilan pa po kaya sa mga pamilya na isang buong pamilya ang pupunta sa simbahan para magsimba? Ayoko na lang magpa-hands up ng kamay. Baka may mahiya pa. Minsan, nagsisimba tayo. Minsan, ang mag-asawa na lang, hindi nakasama ang mga anak. Minsan din naman, may kulang lagi, either ang tatay or ang nanay, pero ang mga anak nagsisimba. Bakit kaya? Yun siguro ang magandang tanong. Bakit kaya hindi kami sama-samang nagsisimba? Papaano ko kaya mailalapit ang aking pamilya, ang ibang mga tao sa Diyos? May napagmisahan ako isang araw, First Friday, sa isang kumpanya somewhere in BGC. Yung misa sa First Friday, every First Friday, mayroon silang misa at may debosyon. Nung tinanong ko sila, buti naman yung may-ari ninyo o yung presidente ninyo, pumapayag na magkaroon ng misa
dito sa inyong kumpanya? Ang sagot ng kanilang, I think siguro yun ang in charge sa kanila sa simbahan para mag-invite ng pare, ang sagot niya, Father, Katoliko po ang aming boss. Ang may debosyon po ng First Friday, ang aming boss, hindi kami. Pero, pinipilit niya na ang mga Katoliko daw sa kumpanya, kailangang magsimba tuwing First Friday. Tuwing First Friday. Pwede kang lumabas sa iyong opisina, pwede kang mag-excuse, pero magsisimba ka. Magsisimba ka. At sabi niya, inintroduce niya sa amin ang debosyon tungkol sa First Friday. Nakakatuwa. May mga taong ganon. Ang paraan ng kanilang pag-impluwensya sa ibang mga tao sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. At yun naman dapat, ipapakilala ang bawat tao sa simbahan at sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Ang pagkilala sa Diyos, hindi lamang nakikilala sa harapan ng ibang mga tao, kundi pinakauna dapat nakikilala sa hapag ng banal na Eucharistia. At yun siguro ang hamon sa atin ngayon. Sa bawat pagkakataon sa ating buhay na may mga tao na nasa ilalim ng ating poder, mga katrabaho, mga kaibigan, ang hamon sa atin, kung hindi sila palasimba, kung hindi nila kilala si Jesus, kung hindi sila malapit sa simbahan, papaano ko kaya sila ilalapit sa Diyos at sa simbahan?